Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, matapos maipatalsik sa panunungkulan ang diktaturyang rehimen ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan nga ng makasaysayang EDSA People Power, Bloodless Revolution na kung saan may malaking bahagi ang Radio Veritas, ang radyo nga ng simbahan. Nawakasan nating mga Pilipino ang martial law at rehimeng Marcos noong January 17, 1981 at naiakda ang 1987 Philippine Constitution na Supreme Law ng ating bansang Pilipinas. Nagtagumpay tayo. Nakamit nating mga Pilipino ang kalayaan at naipatupad sa bansa ang demokrasya. Sa darating na Mayo 12, 2025, nakatagda ang 2025 Midterm National, Local, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Elections. Sa nakatagdang halalan, kapanalig, 18,721 na posisyon ang pag-aagawa ng mga kandidato na nakapaghain na ng kanilang Certificates of Candidacy o COC. Nagsimula na rin noong February 11, 2025 ang campaign period. Ngunit kapanalig, bilang botante, natuto na ba tayo? Saan ka napapabilang dito? Botante o bobotante? O nga, ano? Botante o bobotante? Nakakalungkot lamang matapos ang 3 dekada. Hindi pa rin tayo tumanda. Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism at Ateneo Center for Social Policy and Public Affairs na ang mga Pilipino ay nananatiling uniform voters pa rin. Kapanalig, kabilang ka ba dito? Nakakahiya. Marami sa ating mga botanteng Pilipino hindi lamang ang totoong responsibilidad at gampanan ng iba't ibang posisyon sa gobyerno. Bobotante tayo, sabi nga nila. Hindi natin alam na ang pangunahing trabaho ng senador, kongresista at party list representatives ay gumawa at magpasa ng batas na kinakailangan sa kanyang lugar at distrito. Ang tingin ng mga botante sa congressman ay namimigay ng ayuda, nagpapagawa ng basketball court, namimigay ng grocery, nagpapagawa ng mga ilaw sa kalsada. Inihalal natin ang dating Pangulong Erap Estrada na na-convict sa kasong plunder. Ibinoto natin ang nag-top-notcher noong 2022 senatorial election, ang isang action star. Inihalal din natin ang mga senador na convicted din ng plunder at graft at corruption. Si Vice President Sara Duterte na impeach sa kasong plunder at betrayal of public trust. Filipino voters preference, bahagi ng political party, media personalities, artista, political dynasty at pre-election survey results. Kapanalig sa darating na midterm elections, ano ang pagpipilian nating mga botante? Namamayagpag ang mga kandidatong kabilang sa Filipino political dynasties. Mga 150 pamilya daw yan. Sikat na mga surnames, artista, traditional politicians. Sila-sila na lang. Kamag-anak Incorporated, ika nga. Kaya kapanalig, sabihin nating nakatrabaho naman ang ilan sa mga nahalal mula sa political families. Pero lumabas sa mga pag-aaral na ang nepotism at political dynasties ay naging ugat ng korupsyon, kahirapan, political appointments na mga walang kakayahang manilbihan sa pamahalaan. Kapanalig noong 2016 ay inilunsad ng Radio Veritas ang 10 panuntunan sa totoong servant leadership. Marunong siyang makinig at sumangguni sa mga taong nasasakupan. Nakikiramay siya sa mga taong nasasakupan sa pamamagitan ng pakikisa at pagtulong. Hinihilom niya ang mga di pagkakaunawaan sa pamayanan. Mayroon siyang sapat na kaalaman at karanasan para sa posisyon. May kakayahang maghikayat at hindi magpilit ng iba sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamayanan. May malinaw at konkretong programa at plataporma ng pamumuno. Nagsusulong ng mga proyekto at batas na magbibigay ng solusyon sa mga problema ng kanyang nasasakupan. Nakikita niya ang maaaring kahantungan
ng kanilang mga programa at plataforma tungo sa pagbuo ng isang natatanging pangarap para sa kanyang nasasakupan. Hindi siya ganit sa kapangyarihan, bagkus nakikita niya ang kanyang tungkulin bilang pagiging katiwala na may puso at malasakit sa mga nangangailangan, lalo-lalo na ang mga aba. Kapanalig, commitment to the growth of the people and building community. Yan ang hamon natin sa ating pagkakatiwalaan sa darating na midterm election. Always remember, public service is public trust. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.